Hi guys! Today, gawa naman tayo ng matcha cheesecake brownies. Napakasarap nito para sa mga matcha lovers dyan. Isa nga to sa variety ng brownies na tinitinda ko na talaga namang binabalik-balikan at hinahanap-hanap. Sakto yung texture bawat layer, pati na din yung lasa. Kaya wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Dito, meron akong 10 by 14 na rectangular pan. Nilagyan ko na yan ng brush ng shortening, then sinapinan ko ng glassine paper or kaya parchment paper. Dito, kakailanganin natin ng 100 grams ng dark chocolate. Van Houten Professional Chocolate Compound yung ginagamit ko. Konti lang yung kailangan natin para dito sa ating brownies. Sa microwave na ako magme-melt ng chocolate dahil 100 grams lang to, so kaunti lang siya. Every 10 to 15 seconds, binubuksan ko yung microwave, then hinahalo para iwas sunog. Makakatatlong balik-balik ako nito sa microwave. Then, dun sa pangatlo, may matitira pa yung buo-buo pero hindi ko na siya ibabalik. Hahaluin nyo lang yan ng konti, matutunaw na din yan. Mas maganda yung ganitong way ng pagme-melt kesa yung talagang me-melt mo siya ng completely sa microwave para iwas sunog. So, dito naman sa isang bowl, meron akong 2 pirasong large na itlog, 1 cup ng oil, regular palm oil lang to, 1 and 1/2 cup ng light brown sugar, 1 teaspoon ng salt, and 400 grams ng condensed milk. Imimix ko lang yan gamit ang hand mixer hanggang halos matunaw na lahat ng sugar. Yung recipe ng brownies na to, matagal ko nang na-share, mga 4 years ago na marami nang nakagamit. So, pagka halos ganyan na yung texture niyan, pag kinapa nyo, halos wala na kayong nakakapang sugar, maglalagay na tayo ng dry ingredients. Dito, magsisip ako ng 3/4 cup ng cocoa powder and 2 cups ng all-purpose flour. Wooden spoon ng pilmi ko yung ginagamit ko dyan. So, imimix ko na yan gamit yung spatula. Sa mga nagpa-follow ng recipe natin, so dati 2 and 1/2 cups yung recipe natin ng flour. Ngayon, 2 cups na lang yung flour kasi doble natin tong ibibake para maging moist and fudgy pa din siya kahit mas matagal yung pagbibake natin sa kanya. So, nung na-mix ko na yung flour dun sa mixture natin, hinalo ko na din yung minalt natin kanina na 100 grams ng Van Houten chocolate. Ganyan yung texture niyan after mixing. Ilalagay na natin yan dito sa prepared nating pan, papantayin. Kasi medyo thick yung butter natin, di ba? So, pag hindi mo yan pinantay ngayon, hindi napapantay yung pagbibake niyan. So, medyo obsessed talaga ako sa pagpapantay. Then, ibibake natin to sa preheated oven, 170 degrees Celsius for 28 to 30 minutes. Depende pa rin yan syempre sa klase ng oven nyo. So, i-check nyo every now and then. Dapat kapag kainahon nyo na yung brownies, medyo firm na yung gitna. So, ganyan dapat. Hindi na natin to kailangan palamigin agad. After baking, inahon ko lang siya. Then, magtitimpla na tayo nung cheesecake layer natin. Nag-measure na ako dito ng iki-cream ko na lang yan. Mas maganda kung yung cream cheese nyo ay nasa room temperature na para hindi kayo mahirapang mag-cream katulad nung nangyayari sa akin. Kapag medyo malambot na yung cream cheese, nag-add na ako dyan ng 1 cup ng white sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 2 pirasong egg yolk, at 3 pirasong large na itlog. Hinalo ko muna yan, tapos gagamitan na ulit natin ng hand mixer hanggang sa maging smooth na yung ating cream cheese. Sobrang madali lang gumawa ng cheesecake. Oo nga pala, kung sakaling medyo namamahalan kayo sa cost ng recipe natin, pwede nyong gawing half lang yung recipe ng cheesecake natin. So, mas mababa yung cheesecake layer nyo pero okay lang yun. So, dito nagme-measure ako ng 250 grams ng whipping cream. Mac cream yung ginagamit ko dyan. Hindi pa siya available ngayon pero soon na-excite na akong ipatry to sa inyo dahil maganda talaga siya. Dito na ako mag-a-add sa cream ng 3 tablespoon ng matcha powder. Yung brand ng matcha powder na ginagamit ko dyan, nakita ko lang sa isang coffee shop na natikman ko, nagustuhan ko yung lasa. So, hinanap ko siya online. Maganda yung flavor ng matcha niya. Ang problema ko lang dito sa brand na to, medyo hindi na dilute completely lahat ng matcha kahit anong gawin ko. Pero okay lang din yun. Naglagay din ako dyan ng 1 to 2 teaspoon ng lemon juice and 5 tablespoon ng cornstarch. Dito ko na din siya hinalo para isang lagayan na lang tayo dun sa isa nating mixture. Medyo malapot yung cream natin at saka matcha. So, para mas madali natin siyang ma-combine,
Nilagyan ko muna yun ng kaunti ng cream cheese mixture tsaka ako hinalo para mas maging malabnaw siya. Then, mas madali na siyang ihalo dun sa rest. Actually, napakadali lang gumawa ng cheesecake. Halo-halo lang lahat ng ingredients. Cheesecake pa din yung kakalabasan yan. Padaanan ko pa to ng isa ng hand mixer para mas maging smooth. Hindi ko na kasi to sasalain since nakikita ko na malapot masyado. Yung mixture ko, gawa ng malamig kasi yung cream cheese ko bago ko siya kinirim. So, nilagay ko na yan dito sa medyo mainit pa nating brownies. Again, papantayin ko yan ng pantay na pantay. Kasi, ito ay siniserve ng slice. So, para pantay-pantay kada slice natin, make sure ko na pantay talaga. Ayan, sumayaw siya. Tsaka ko siya ulit isasalang sa oven na may 100 degrees Celsius. I-bake ko to for 40 to 45 minutes. Or, kapag chine-check nyo yung ibabaw ng cheesecake nyo, dapat kinakapan nyo yung center, then dapat firm na siya. Hindi na siya malambot. Hindi yan magka-crack, hindi yan magda-dry. Basta, i-maintain nyo yung temperature natin na 100 degrees Celsius. Then, pagka inahon natin yan, ganito na yung itsura niyan. So, ilalagay ko muna to sa freezer for at least 2 hours para lang mas mabilis siyang mag-set. Dito naman, magme-measure ako ng 250 grams ng white chocolate ng Van Houten Professional. Gagawa kasi tayo ng matcha ganache. Yung 250 grams natin ng white chocolate, lalagyan ko ng 180 grams ng MAC cream natin na whipping cream. I-melt ko ulit to sa microwave, pwede rin naman sa double boiler. Then, tsaka natin siya lalagyan ng matcha powder para maging matcha ganache. Optional lang naman yung paglalagay ng matcha ganache dun sa ibabaw ng cheesecake natin. Kaya lang, yung white chocolate kasi, parang nababalance niya yung flavor ng matcha. Kahit gaano ka-intense yung ilagay nating matcha flavor, alam mo yun, hindi siya nakaka-overwhelm. Nung na-melt ko na nga yung white chocolate natin, naglagay lang ako dyan ng 1 tablespoon ng matcha powder. And para mas maganda yung pagkakakombine ng matcha dun sa chocolate natin, ginagamitan ko yan ng immersion blender para talagang smooth na smooth and wala nang masyadong granules. Must have talaga to sa kitchen, so kung meron kayong budget, ibili nyo na. After 2 hours ng pagre-rest ko nito sa freezer, itataob ko na siya. So, tatanggalin ko na rin yung parchment paper. Medyo hindi ko natatanggal ng isang buo kasi nga galing sa freezer, madikit talaga yung papel kapag malamig. Itataob ko na yan. Yan! Magtataka kayo bakit hindi ko kagad nilagay yung ganache natin nung nasa pan pa para hindi masyadong makalat. Ang reason nun, mas matagal ko siyang i-rest sa freezer para mataob ko siya ng ganyan. So, dito ko na lang inilagay. Effect na rin naman yan, basta dahan-dahan lang yung pagbubuhos. Hindi yan magkakalat sa panabe dahil saktong-sakto yan para dito sa recipe natin. After kong mailagay yung ganache natin, binalik ko to sa freezer for 30 minutes bago ko siya i-slice. Para firm na din, nakaset na yung matcha ganache natin. Yung pag-i-slice ko dyan, medyo gusto ko kasing gayahin yung nasa Starbucks. Alam niyo yung pistachio nila, gusto ko ganun yung size. So, ang ginawa ko dyan, 8 cm by 4 cm. 8 cm pa lang, 4 cm pa haba. Pero pwede nyo rin naman tong i-slice kahit anong gusto nyong size ng brownies. Ito lang yung napagtripan ko ngayon. So, yung ginagamit kong kutsilyo dyan, mainit na mainit. Sinasalang ko talaga siya sa stove para malinis yung pagkakakat ko. Since hindi natin na-rest ng overnight o ng mas matagal yung cheesecake natin. Para maganda lang yung pagkakaslice, malinis. Then, idadust ko na yan ng matcha powder. Optional na rin to, bahala na kayo. Tingnan nyo naman yung ating matcha cheesecake brownies. Napakasarap talaga nito. Tsaka malinis yung itsura ng pagkakagawa. Nakakasyala talaga. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!